Napansin nyo siguro lately, I think for 2 weeks, mula nang nalipat ako ng shift, na iba yung routine. At nawalan ako ng gana na mag-upload. And right now, ito, i-update ko kayo. Ngayong araw na to, papunta ako sa mga companies na mga malalapit dito sa amin. At susubukan ko mag-apply. Gusto ko na lumipat, guys. So, until now, walang opportunity sa pang-umaga. Patience lang daw ang sagot sa akin. And yun, kaya naisipan ko na magtingin-tingin ng ibang opportunity at susubukan. So far, siguro nakapagpasa na tayo ng mga mahigit 20, ano, mga 20, mga more than 20 na applications, ano, online, Indeed, LinkedIn, email, company website. Nasubukan na natin lahat yan. And walang nangyayari. And dahil nga kasi ang isang rason ay dahil I don't know, hindi siguro nakikita ng mga companies na ina-applyan natin yung sincerity natin, yung seriousness natin pagdating sa application na to. Dahil kung mababasa nila yung resume natin, wala naman talaga tayong prior experience related to this jobs na ina-applyan natin. Kaya ngayon, ang susubukan ko is magpunta doon sa mga companies na yon and to express myself na sa ngayon nagtatrabaho ako in a warehouse and I'm willing to build a career in this field, and I'm willing to start from the bottom and learn from the ground up, di ba? Parang kumbaga labor, helper. Willing naman ako na magsimula ulit sa simula. Hindi naman tayo natatakot na magsimula. Tayo naman ay permanent residents na dito. As long as kumikita tayo ng konti. Ang hindi ko lang talaga kaya, guys, is yung mag-stop ng trabaho at mag full time na mag-aral. Kasi hindi yun option para sa akin dahil mahirap yun. Mahirap yun. As in talagang matitigil yung kita mo and then magbabayad ka pa ng tuition, di ba? So, ito yung nakikita kong paraan and sana mag-workout. Sana may isang kumpanya na magtiwala sa atin. So, ngayon, ito, kinuha ko pa yung church folder namin, lalagyan ng mga songs namin sa church. Tinanggal ko muna at wala kasi akong folder. Umuulan ngayon, kaya naka-jacket tayo. So, nagprint ako ng siguro mga 8 resume na tapos titingnan ko mag-ikot-ikot dito, no? Exciting din kasi nakaka-excite din kasi in our parang 5 years dito kasi sa August kasi na kami 5 years na kami dito sa Canada. In my 5 years dito, ngayon lang ulit ako makaka-experience mag-apply bukod doon sa nung unang araw na dumating kami ng Calgary. Actually, first day or second day na tumungtong ang paa namin sa Calgary. Talaga doon sa malapit sa inuupahan namin, iniikot ko talaga yon para mag-apply. At inisa-isa ko yung mga kumpanya doon lahat, pati Walmart, Superstore. So ngayon lang ulit, no, after kasi na nakapag-work ako sa Value Village and then sa warehouse, doon na, nagstay na ako sa warehouse until now, di ba? Kaya parang exciting din. May experience ko ulit itong ganito. Pero parang kinakabahan nga ako eh. So, ayun. Sana mag-workout. Sana ay may pumansin sa atin, no? Na kumpanya na willing na magtuturo sa atin, no? Ng bagong skill. Alright! First try. Kinakabahan talaga ako. Compose yourself. One eternity later. Yun, tanggalan ka ba? Hindi naman napakabait nung kausap ko. Dito sa reception nila ay sa puti. Tapos tinawag niya yung isang supervisor yata yun or something na puti din. And then ang tanong nila sa akin is kung usually daw kasi mga bago is ina-assign lang muna nila sa shop. And since ang akin nga experience ay warehouse, sabi nila it would really help them a lot because right now they are moving. So from dito sa location nila ay nagmo-move na pala sila malapit doon sa kung saan ako nagtatrabaho ngayon. So sabi ko malapit lang yan doon sa kung saan ako nagtatrabaho ngayon. So sabi niya oo nga kasi nakita niya yung forklift warehouse experience ko.
Sabi niya na malaki may tutulong ko sa pag-organize. And pag nakita naman daw nila na okay ang trabaho natin at maasahan, ay maho-work yung towards getting the apprenticeship. Kasi yun naman talaga yung ini-aim ko, yung may employer na mag-sponsor sa akin towards apprenticeship. Dahil napakahirap kasi ng mag-aaral ka ng 3 months or 6 months and then hindi mo mawawalan ka talaga ng kita. Unless hindi kagaya kung may mag-sponsor sa iyo na ganito, kahit na helper position lang tayo or laborer sa umpisa, at least yung kita natin, yung sahod natin hindi titigil, but at the same time, yung hours na na-earn natin is nagagamit natin towards getting the apprenticeship. Kasi dito ang apprenticeship, guys, para matawag kang skilled, tatadaan ka sa 4 na taon ng apprenticeship. And doon ay may required hours na kailangan mong ma-fulfill, hours sa shop or sa field na kailangan ma-fulfill. So sakali pag nag-start na ako ng apprenticeship, pag naka-enroll ako sa school, nakapag-start ako mag-aral, yung hours na yun is magagamit. So pogi points kagad tong company na to sa akin kasi ang nice ng mga taong nakausap ko. Iba talaga pag ganun from the receptionist, tapos yung taong haharap sa'yo. So by Monday or Tuesday, babalik na yung manager nila and sabi nila mag-intay na lang daw ako ng tawag. Na-excite ako. Kahit alam ko na, syempre, alam ko talaga mababa ang sahod nito. Pero, okay lang. Makuha ko lang to kasi gusto ko naman talaga to. Gusto ko matuto ng bago. Gusto ko matuto ng transferable skill na kahit sa bahay ko, sa bahay ng, 'di ba, ng kamag-anak mo dito sa Canada magagamit. Kasi alam ko itong bagay na to, itong skill na to, hindi kung matutunan mo, hindi to mananakaw sa iyo kagaya ng pagbe-mekaniko, ng pagwe-welding. Ito naman ay HVAC, heating and cooling. Pero tatryin ko rin, guys, sa electrical, sa mga electric companies, susubukan din natin. Pero na-excite lang ako at kung sakali makuha ko tong trabaho na to, nakakatuwa, nakaka-proud kasi kada mag-i-start ako dito, lagi ako nag-i-start sa zero, so wala akong alam. At naha-hire tayo hindi dahil sa kakilala lang natin or dahil naipasok tayo, kundi dahil talagang tsinaga natin, daanan lahat. At yung normal na proseso, sa lahat na naging trabaho ko, yun, wala talaga akong referral, kumbaga sariling sikap lang. At dito mapapatunayan natin kung talaga bang lahat ba ng trabaho pag wala kang kakilala or backer imposible nang mapasok or may mga chance pa rin naman. So makikita natin yan dito sa journey ko na to. So ayan lang, guys. See you sa next na pupuntahan natin. Apply pa tayo, sayang naman yung oras. Guys, may dalawa pa ako napuntahan. Isang, buti lang hindi ako nagkakamali ng dukot ng ng resume ko, halo-halo. Isang plumbing heating, ang taray ng receptionist. At saka isang electric company. So yung sa electric, siguro yung big boss yung kumuha ng ko. Pero check na lang daw muna yung resume at tatawag na lang. So yung mga, alam mo yung mga tipong walang pag-asa. Pati itong isa yung sa night plumbing heating. Kasi yung night plumbing and heating tsaka yung Crestview Electric magkadikit. Sabi ko, sakto, isang tigil, dalawang pasa ng resume. So yun. Pero alam nyo, dahil sa ang ganda ng salubong sa akin ng reception tsaka nung tao doon sa parang iba talaga yung feel ko doon. At tsaka alam ko may mapapagsimulan kasi ako. Kasi ngayon nga daw is kailangan nila ng makakatulong sa paglilipat sa, ibig sabihin, warehousing. Kung saan, alam naman natin, yan ang natin yan ang porte natin Kaya kumbaga may mapapagsimulan ako and na makakatulong ako and hopefully sila sa trabaho para mabigyan ka ng opportunity. Yun naman nasabi nila na binibigyan nila ng opportunity kapag nakita nilang okay yung tao. Pero dito sa mga iba kong pinuntahan, walang kahit na anong paasa or whatsoever. Doon sa isa may expectin ako na tawag It's either Monday or Tuesday. Pero dito sa mga pinuntahan ko na to, wala. Akin na yung, may resume ka? Yes, akin na resume mo. Okay, bibigay ko to sa mga taong
Sa mga appropriate na tao, yun lang sabi. Ang taray pa. Ang bihira. Ayun, uwi na muna ako. At at least kahit paano, may nagawa naman tayo. Sana may mangyari. Nakakuha tayong professional na ano, mag-aayos ng bubong nating pumapaypay sa hangin, no? Tantaas niyan. Oh. Diretso yung hagdan, no? Guys, nagka-problema nga pala ako dito sa bubong ng bahay namin. Actually, yung nasa gilid siya. Eh, hindi naman siya malaking trouble, kaya nga lang, hindi ko kaya siyang gawin. Unang-una, hindi ko kayang umakyat ng ganyang kataas. Kuha natin at naalala ko bigla si Edwin. Kasi siya ang nasa ganyan linya talaga eh. Gutters, downspouts, yan. One time kasi na humangin ng malalakas, napansin ng anak ko na may tumutunog sa taas. So na-videohan niya. Nakakalog yan, oh. Pag nahangin na malakas, wala nang tuloy. Buti na lang nakita ni Jero pumapaypay yung ano, nung isang araw na malakas ang hangin, pumapaypay yung dulo. Yung dulo na yun, no, gumagalaw. Nag-loose na pala yung mga tornilyo. Sige! Pala sabihin nyo, parang pamilyar yung tao na nando sa taas ng bubong natin, ano? Pamilyar talaga yan dahil malamang nakita nyo na rin siya. At vlogger din kasi siya dito sa Calgary. Si Edwin yan, Edwin Yumul ng Dre's Canada Vlog. So yan, kung meron kayong mga problema sa gutter nyo or kahit anong gusto nyo ipaayos, meron nga pala siyang business at tungkol dyan yung business niya. Kaya naman, siya agad yung kauna-unahang naisip ko nung nagka-problema ako sa taas nga ng bubong natin, ano? So, ang pangalan ng business niya is DCP Gutter Pro. Okay? DCP Gutter Pro. So, kung gusto nyo, i-message nyo lang ako dito sa, kung gusto nyo siyang makontakt, message lang kayo dito. Buti na lang nakita ni Jeron, sabi ni Mami, hagdanin mo, Diyos ko, hindi ko kayang hagdanin niya. Kita nyo naman yan, no? Paggawa natin sa yan, sa marunong at sa may gamit. Kita nyo naman, simple-simple inakyat yun. Ubod ng taas na dugtungan ng hagdan na yun, no? Hindi ko kaya yan. Kung naka-order picker ako niyan at may harness, kaya ko yan. Pero sa ganyan hagdan, parang mahirap yun. Yan, Chine-check na rin yata yung bubong. Ayos, si Spider-Man. Diyan na ginalaw pa. Tindi yung narigilaw, Mami, Dehins ko kaya yan, Mami. Hindi ko gagawin yan, Tama naman yan. Mga pawang lang, professional lang ang gumagawa niyan. Sanayan lang. May na-extra pa, Mami, Yung spot na tinuro doon ng inspector, yung nakalaylay. Oh! Lumaylay. Yung buo pala yun. Ha? Buo pala yun. 2 pirasong na yun. Yun. Hindi ko na nakuhanan. Yun, no? Ganun pala yun buhatin. Mas maganda siya buhatin ng patayo. Kaysa may technique. Kung kagaya ko bubuhat niyan, ay lipad yan. Matutumba lang. Ayan, buti na nadaanan tayo ni Edwin dito. Kasi may pinick up siyang mga dito, pyesa. Ito, halos araw-araw talaga may gawa ka. At nawala sa isip ko, meron nga pala kaming parang summer barbecue party ngayong gabi. So merong pakain mamayang lunch. Ito. I-vlog mo. Johnny Boy! Yay! Yes, you're really
saying what you mean. Suppress my feelings.